Umalis siya sa bahay ng asawa na walang dalang kahit ano, dala ang sakit at 2 anak. Pagkalipas ng 4 na taon, bumalik siya sa tagumpay na nagpaiyak at nagpahinto sa buong pamilya ng asawa. Mapapansin kaya nila ang lakas at tagumpay na kanyang nakamit o may nakatagong lihim pang magpapabagsak sa kanila. Isang magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapuso at kapanalig sa bawat kwento ng buhay. Muli, narito ang inyong lingkod, umaasang nasa sa inyo ang kapayapaan at pagmamahal nasaan man kayo sa mundo. Sabi nila, ang bawat puso ay parang isang matatag na puno. Pero paano kung ang mismong unos na darating ay ipinadala ng mga taong inaasahan mong magiging iyong kanlungan? Saan ka kakapit kung ang mga sanga ng tiwala ay isa-isang binabali? Ngayong gabi, sabay nating tuklasin ang kwento ng isang pusong sinubok ng pinakamatinding bagyo ng pag-ibig at pagtataksil. Ang tunog ng pagbagsak ng kutsara sa sahig na gawa sa marmol ay kasing ingay ng isang kulog. Sa loob ng mansyon ng mga Vargas, lahat ay natigilan. Ang mga katulong na nakatayo sa gilid ng malawak na hapagkainan ay napayuko. Hindi magkanda-ugaga kung pupulutin ba ang kutsara o mananatiling hindi gumagalaw. Ngunit si Liwayway hindi man lang kumurap. Nanatili ang kanyang mga mata sa babaeng nasa kabisera ng mesa. Ang kanyang biyenan, si Doña Imelda Vargas. Ang mukha nito, na dati laging may ngiti kapag may mga bisita, ay kasing lamig ngayon ng hanging dala ng malakas na ulan sa labas. Hindi ko alam kung ano ang mas matabang, Liwayway. Basag ni Doña Imelda sa katahimikan, ang boses ay matalas at puno ng pang-aalipusta. Ang sinigang na ito o ang dugo ng pamilyang pinanggalingan mo? Bawat salita ay parang karayom na tumusok sa puso ni Liwayway. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa. Sa kanyang tabi, naramdaman niya ang bahagyang paggalaw ng kanyang asawa, si Angelo. Umasa siya. Isang bahagi ng puso niya ay umasa na magsasalita ito, na ipagtatanggol siya. Ngunit walang salitang lumabas sa bibig ni Angelo. Ma, tama na po. Iyon lang ang tangi niyang sinabi. Ang boses ay mahina, halos pabulong, at hindi man lang tumingin sa direksyon ni Liwayway. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa lalamunan ni Doña Imelda. Tama na, Angelo, anak, kailan mo ba makikita ang katotohanan? 4 na taon na kayong kasal, pero hanggang ngayon, dala-dala pa rin niya ang amoy ng Baryo Tala sa loob ng pamamahay na ito. Hindi siya nababagay dito. Hindi siya kailanman magiging isang Vargas. Sa pagkakataong yon, tumingin si Doña Imelda ng diretso kay Liwayway. Sa kanyang mga mata, nakita ni Liwayway hindi lang galit, kundi pandidiri. Iyon ang pinakamasakit. Ang maramdaman na isa kang dumi sa paningin ng ina ng lalaking pinangakuan mong makasama habang buhay. Hindi ko na kaya, Angelo. Pagpapatuloy ng matanda, ngayon ay nakatayo na. Ang mga kamay ay nakapatong sa mesa na parang isang reynang magbibigay ng hatol. Hindi ko na kayang tiisin na makita ang babaeng ito sa pamamahay ko araw-araw. Mamili ka. Ang babaeng ito at ang 2 bata na hindi ko naman talaga kaano-ano. O ako, ang ina mo, at ang lahat ng yaman na tinatamasa mo ngayon. Ang ultimatum ay isinampal sa kanilang lahat. Ang hangin sa silid ay naging mabigat. Halos hindi na makahinga si Liwayway. Tumingin siya kay Angelo. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Lumaban ka, Gelo. Ipaglaban mo kami. Sigaw ng kanyang isip. Ngunit ang tanging ginawa ni Angelo ay yumuko. Iniwasan niya ang kanyang mga mata. At sa katahimikan na iyon, sa pag-iwas ng tingin na iyon, nalaman na ni Liwayway ang sagot. Mas matindi pa sa sampal, mas masakit pa sa anumang salita. Iyon ang katapusan. Hindi na niya hinintay na may magsalita pa. Dahan-dahan siyang tumayo.
Pinunasan ang luhang hindi niya namalayang dumaloy na pala sa kanyang pisngi. At nagsalita sa unang pagkakataon ng gabing iyon. Ang boses niya ay basag, ngunit may dignidad. Salamat po sa hapunan. Pagkatapos ay tumalikod na siya. Bawat hakbang paakyat sa hagdanan, patungo sa kanilang silid, ay parang may pabigat na 1,000 kilo. Hindi siya lumingon. Alam niya na kung lilingon siya at makikita ang kawalan ng reaksyon ni Angelo, baka doon pa lang ay gumuho na siya ng tuluyan. Sa loob ng kwarto, ang 2 nilang anak, sina Miguel at Ana, ay mahimbing na natutulog. Ang kanilang mga payapang muka, ang tanging nagbibigay ng kaunting liwanag sa kadiliman ng kanyang puso. Dahan-dahan, kinuha niya ang isang maleta at inilagay doon ang mga damit ng mga bata. Hindi marami, iilan lang, dahil halos lahat ng gamit nila ay bigay ng mga Vargas. Wala siyang gustong dalhin na magpapaalala sa kanya ng gabing ito. Habang isinasara niya ang zipper ng maleta, napatingin siya sa isang picture frame sa tabi ng kama. Kuha iyon nung kasal nila. Masaya sila. O sa tingin niya ay masaya sila. Isang mapait na ngiti ang gumuhit na sa kanyang mga labi. Kinuha niya ang frame, ngunit ibinalik din. Hindi na niya iyon kailangan. Ang alaala ay mananatili, nakatatak sa kanyang puso. Isang paalala ng isang pag-ibig na akala niya ay totoo. Binuhat niya ang natutulog na si Ana at ginising ng marahan si Miguel. Sa gitna ng antok, sumunod lang ang bata. Hawak-hawak ang laylayan ng damit ng ina. Pagbaba nila, wala na si Doña Imelda sa hapag. Si Angelo na lang ang nandoon, nakatayo malapit sa pinto, nakatalikod sa kanila. Gelo, tawag ni Liwayway. Ang boses ay halos hindi marinig dahil sa lakas ng buhos ng ulan sa labas. Dahan-dahan itong lumingon. Sa ilaw ng chandelier, nakita ni Liwayway ang mga luha sa mata ng kanyang asawa. Ngunit hindi nito mabubura ang katotohanan na hinayaan niyang mangyari ito. Patawarin mo ako, Liway, sabi nito. Umiling si Liwayway. Wala nang magagawa ang patawad mo ngayon. Binuksan niya ang pinto. Ang malamig na hangin at ambon ng ulan ay agad na sumalubong sa kanila. Bago siya humakbang palabas, huminto siya at nagsalita nang hindi lumilingon. Sana maging masaya ka. At pagkatapos ay humakbang na siya palabas sa dilim, sa gitna ng unos. Narinig niya ang pagsara ng malaking pinto sa kanyang likuran. Isang tunog na nagsasara ng isang kabanata ng kanyang buhay. Hawak ang kamay ni Miguel at pasan si Ana. Naglakad si Liwayway palayo sa mansyon na minsan niyang tinawag na tahanan. Ang bawat patak ng ulan ay parang latigo sa kanyang balat. Kasabay ng bawat luhang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Wala siyang payong, wala siyang dalang pera, wala siyang patutunguhan. Huminto siya sa ilalim ng poste ng ilaw sa tapat ng isang saradong panaderya. Ibinaba niya si Ana at niyakap ang 2 anak para protektahan sila mula sa lamig. Ang mundo niya ay gumuho. Ang mga pangarap niya ay inanod ng baha. Napatingala siya sa madilim na langit, hinahayaan ng ulan na hugasan ang kanyang mukha, ang kanyang mga luha. Diyos ko, saan po kami pupunta? Bulong niya sa hangin. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang nakakasilaw na ilaw ang tumama sa kanilang direksyon. Isang sasakyan ang huminto sa kanilang tapat. Bumukas ang bintana nito at sa gitna ng malakas na buhos ng ulan at ingay ng kulog, isang boses ang sumigaw ng kanyang pangalan. Isang boses na puno ng pag-aalala at pagkabigla. Liway, anong ginagawa mo dito? Ang boses na yon. Sa gitna ng unos at ng sarili niyang panlulumo, may isang pamilyar na tinig na naging kanlungan. Si Diwa. Ang matalik niyang kaibigan mula pa noong high school. Ang tanging taong nakakaalam ng lahat ng kanyang pinagdaanan. Walang tanong-tanong. Bumaba si Diwa mula sa kanyang luma, ngunit maaasahang kotse, dala ang isang malaking payong. Agad niyang ipinayong ang 3. At ang unang ginawa niya ay hinubad ang sariling jacket
at isinuot ito kay Liwayway na nanginginig na sa ginaw. "Halika na, sumakay na kayo," utos ni Diwa. Ang boses ay matatag at puno ng awtoridad na siyang kailangan ni Liwayway sa mga sandaling iyon. Parang isang robot na sumunod si Liwayway. Maingat niyang isinakay ang dalawang bata sa backseat bago siya pumasok sa harapan. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay binasag lang ng humahagulgol na tunog ng windshield wiper na pilit nilalabanan ang malakas na buhos ng ulan. Manhid si Liwayway. Nakatingin lang siya sa labas, sa mga ilaw ng kalsada na nagiging malabong guhit dahil sa bilis ng takbo at sa luhang muling namumuo sa kanyang mga mata. Hindi nagtanong si Diwa. Alam niya na darating din ang oras para doon. Sa ngayon, ang mahalaga ay madala niya ang mag-iina sa isang lugar na tuyo at ligtas. Nang imulat ni Liwayway ang kanyang mga mata, ang una niyang nakita ay isang kisameng puti na may maliit na mantsa ng tubig sa gilid. Napabalikwas siya ng bangon, ang puso niya ay kumakabog ng mabilis. Nasaan ako? Nasaan ang mga anak ko? Ang panandaliang pagkalimot ay napalitan ng pait na alaala ng nagdaang gabi. Ang masasakit na salita ni Doña Imelda. Ang katahimikan ni Angelo. Ang lamig ng ulan. Napatingin siya sa paligid. Isang maliit ngunit malinis na kwarto. Sa kanyang tabi, sa isang manipis na kutsyon sa sahig, mahimbing na natutulog ang kanyang dalawang anak. Magkayakap at nababalutan ng makapal na kumot. Napahinga siya ng maluwag. Ligtas si sila. Doon niya napagtanto. Nasa apartment siya ni Diwa. Dahan-dahan siyang bumangon, maingat na huwag gisingin ang mga bata. Paglabas niya ng silid, naamoy niya ang pamilyar na aroma ng mainit na tsokolate. Nakita niya si Diwa sa maliit nitong kusina, nakatayo sa harap ng kalan. "Gising ka na pala," sabi ni Diwa nang hindi lumilingon. "Tamang-tama, kakaluto ko lang ng tsokolate." Inabutan siya ni Diwa ng isang malaking tasa. Ang init nito ay gumapang sa kanyang nanlalamig na mga palad, isang maliit na ginhawa sa gitna ng malaking sakit. Umupo sila sa maliit na mesa. Sa loob ng ilang minuto, walang nagsalita. Hinayaan lang ni Diwa si Liwayway na humigop sa kanyang tasa, na namnamin ng init, na mag-ipon ng lakas. Hindi ko alam kung anong sasabihin, basag ni Liwayway sa katahimikan. Ang boses ay paos. Huminga ng malalim si Diwa at tumingin ng diretso sa mga mata ng kaibigan. "Hindi mo kailangang magsalita, Liway. Nakita ko na lahat kagabi. Ang mahalaga, ligtas kayo." Tumulo na naman ang luha ni Liwayway. "Wala na, Diwa. Wala na lahat. Ang buhay na binuo ko, ang pamilyang pinangarap ko, nawala sa isang gabi. Ang buhay na binuo nila para sa'yo, Liway." Pagtatama ni Diwa. Ang boses ay malumanay, ngunit may diin. "Ang pamilyang akala mo ay sa'yo. Liway, makinig ka sa akin." Hinawakan niya ang mga kamay nito. "Iiyak mo lahat ng sakit, ilabas mo lahat ng galit, karapatan mo yan. Pero pagkatapos niyan, kailangan mong tumayo." Umiling si Liwayway. "Paano? Paano ako tatayo? Wala akong pera, wala akong trabaho, wala akong..." Putol ni Diwa. "Hindi ka pwedeng magmukmok habang buhay. May dalawang anghel na umaasa sa'yo sa loob ng kwartong yan." Ang mga salitang yon ay tumama kay Liwayway na parang isang malakas na sampal ng katotohanan. Napatingin siya sa direksyon ng silid kung nasaan ang kanyang mga anak. Tama si Diwa. Hindi ito tungkol sa kanya lang. Kailangan niyang maging matatag para kina Miguel at Ana. "Nagugutom na siguro sila pagkagising," sabi ni Liwayway. Isang pag-iiba ng usapan, isang paghahanap ng gagawin para hindi malunod sa sariling isipan. May mailuluto ba ako?" Tumayo si Diwa at binuksan ang maliit na ref. "Pasensya na, Bes. Kaka-grocery ko lang dapat kahapon. Kaso, na-late ako sa trabaho."
Inilabas niya ang ilang piraso ng manok, isang bote ng tuyo at suka, at ilang butil ng bawang. Ito lang ang meron ako. Kinuha yon ni Liwayway. Walang salita. Nagsimula siyang gumalaw sa kusina. Ang paghiwa ng bawang, ang paggisa, ang pagsanib ng amoy ng tuyo at suka, ang mga pamilyar na gawain ay nagbigay sa kanya ng panandaliang paglimot. Ito ang kanyang mundo. Ang pagluluto, ang tanging bagay na alam niyang kaya niyang gawin ng tama. Habang hinahalo niya ang adobo, napansin ni Diwa ang pagbabago sa kilos ni Liwayway. Nawala ang panginginig ng mga kamay. Ang kanyang mga galaw ay naging tiyak, puno ng kumpiyansa. Para siyang isang artistang kabisado, ang kanyang entablado. Nang magising ang mga bata, ang buong apartment ay napuno na ng masarap na amoy ng adobo. Kumain sila sa maliit na mesa at sa unang pagkakataon mula kagabi, nakita ni Diwa na ngumiti si Liwayway habang pinapanood ang kanyang mga anak na kumain ng may gana. "Pwedeng patikim?" tanong ni Diwa. Tumango si Liwayway. Kumuha ng kanin si Diwa, sinabawan ng kaunting sarsa ng adobo at kinain ito kasama ng isang maliit na piraso ng manok. At pagkatapos, natigilan siya. Napapikit siya. Ninanamnamang lasa. Hindi ito ordinaryong adobo. May kakaibang tamis at alat na balanseng-balanse. Ang manok ay malambot na halos natutunaw sa bibig. May isang bagay sa luto ni Liwayway, isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Parang may kaluluwa. "Liway," sabi ni Diwa, ang mga mata ay nanlalaki. Anong sikreto nito?" Nagkibit balikat lang si Liwayway. "Wala. Luto lang yan na natutunan ko kay inay." Umiling-iling si Diwa, hindi makapaniwala. Tumingin siya sa kaibigan. Pagkatapos ay sa natitirang adobo sa kaserola at pabalik ulit kay Liwayway. Isang ideya ang biglang nabuo sa kanyang isipan. Isang ideyang napakalinaw na parang kidlat sa madilim na kalangitan. "Liway, ito na yon!" Bulalas ni Diwa. Ang kanyang boses ay puno ng pananabik. Ito ang sagot. Nagtatakang napatingin si Liwayway sa kanya. "Ang alin?" Hindi sumagot si Diwa. Mabilis siyang tumayo, pumasok sa kanyang kwarto, at lumabas dala ang isang bagay na ikinagulat ni Liwayway. Isang alkansyang baboy na gawa sa kawayan. Ang alkansyang matagal na niyang pinupuno para sa kanyang pangarap na mag-travel. Walang pag-aalinlangan, inihagis ni Diwa ang alkansya sa sahig. Ang tunog ng nabasag na kawayan at ng mga nagkalat na barya at lukot-lukot na pera ay umalingaw-ngaw sa kanilang maliit na sala. Lumuhod si Diwa. Pinagsama-sama ang lahat ng laman nito at walang sabi-sabing inilapag ang buong halaga sa mesa. Sa harap ni Liwayway, tumingin si Diwa sa mga mata ng kaibigan. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa determinasyon at paniniwala. "Simulan natin bukas." Ang amoy ng pinaghalong bawang, sibuyas at kumukulong mantika ay naging bagong pabango ni Liwayway. Ito ang amoy ng pag-asa. Ito ang amoy ng panibagong simula. Ngunit sa unang araw ng kanyang pagtitinda, ito rin ang amoy ng matinding hiya. Nakatayo siya sa isang pwesto, sa gilid ng isang mataong kalye. Isang pwestong inayos ni Diwa sa tulong ng isang kakilalang barangay tanod. Isang maliit na kariton na may nakasabit na kartulinang sulat kamay. "Special adobo at sinigang ni Liway." Isang maliit na kaldero na naglalaman ng adobong manok at isang termos para sa mainit na sabaw ng sinigang. Iyon lang. Iyon na ang buong negosyo niya. Bawat sasakyang dumadaan, bawat taong naglalakad, pakiramdam niya ay nakatingin sa kanya. Hinuhusgahan siya. Si Liwayway Vargas, ang asawa ng nag-iisang tagapagmana ng Vargas Group of Companies, ngayon ay isang hamak na magkakariton. Ang mga kamay niya na dati abala sa pag-aayos ng mga bulaklak sa mansyon ay ngayoy abala sa pagsandok ng kanin sa mga styro container. Isang grupo ng mga babaeng nakauniforme mula sa isang kalapit na opisina ang dumaan. Nagtatawanan sila.
Isa sa kanila ang napatingin sa direksyon niya at nanlaki ang mga mata nito sa pagkakilala. Si Maricel, minsan na itong naimbitahan sa isa sa mga party ni Doña Imelda. Nakita ni Liwayway ang pagbabago sa ekspresyon nito mula pagkagulat, naging awa, at pagkatapos ay mabilis na pag-iwas ng tingin na para bang nakakita ito ng isang bagay na nakakahawa. Hinila nito ang mga kasama at nagmamadaling lumayo. Ang eksenang yon ay parang isang sampal. Napayuko si Liwayway, pinipigilan ng luhang gustong kumawala. Huwag kang iiyak, sabi niya sa sarili. Para ito, sa mga anak mo, para sa inyo. Lumipas ang tanghalian na halos walang benta. Ang adobo ay halos hindi nabawasan. Ang pag-asa na naramdaman niya kaninang umaga ay dahan-dahang napapalitan ng pagdududa. Mali ba ang desisyon nila ni Diwa? Baka hanggang dito na lang talaga siya. Nang malapit nang sumuko ang kanyang loob, isang lalaking may anyong construction foreman ang huminto sa tapat ng kanyang kariton. Matangkad ito, may itim ang balat dahil sa araw, at bakas sa mukha ang pagod. Magkano yung adobo mo? Tanong nito. Ang boses ay magaspang. 50 pesos po, kasama na ang kanin. Sagot ni Liwayway. Sinisikap na gawing magalang ang kanyang boses. Tinaasan siya ng kilay ng lalaki. 50? Sa hitsura niyan? Baka naman puro buto lang yan. Nasaktan si Liwayway sa sinabi nito, ngunit hindi siya nagpahalata. Ngumiti siya ng bahagya. Subukan niyo po muna, Mang. Kung hindi po kayo masarapan, huwag niyo na pong bayaran. Tinitigan siya ng lalaki na para bang sinusuri kung nagsasabi siya ng totoo. Sa huli, nagkibit balikat ito. Sige nga, bigyan mo ako ng isa. Nanginginig ang mga kamay ni Liwayway habang nagsasandok. Ibinigay niya ang pinakamalaking parte ng manok na mahanap niya. Inabot ng lalaki ang styro container at umupo sa isang sementadong upuan sa di kalayuan. Pinanood siya ni Liwayway, ang puso niya ay parang nakikipagkarera. Ito na ang pinakakritikal na hatol sa kanyang kakayahan. Nakita niyang sumubo ang lalaki. Huminto ito. Tinitigan ang pagkain. Pagkatapos ay sumubo ulit at ulit. Hanggang sa maubos nito ang lahat. Pati na ang huling butil ng kanin na sinimot ng kanyang kutsara. Tumayo ang lalaki, lumapit sa kanya at inilapag ang isang lukot na 100 pisong papel. Masarap, sabi nito. Isang salita lang, ngunit para kay Liwayway, iyon ang pinakamagandang musikang narinig niya sa buong araw. Keep the change. Bukas ulit. Hindi na niya ito nakuhang pasalamatan. Nakatalikod na ito at naglalakad palayo. Ngunit ang simpleng pangyayaring iyon ay nagbigay sa kanya ng panibagong lakas. Ang isang customer na yon ay naging simbolo na may pag-asa. Nang gumabi, habang nililigpit niya ang kanyang mga gamit, binilang niya ang kanyang kita. 275 piso. Pinagmasdan niya ang mga barya at lukot-lukot na papel sa kanyang palad. Para sa iba, kakarampot lang ito. Ngunit para sa kanya, ito ang pinakamahalagang perang nahawakan niya sa buong buhay niya. Doon, sa gilid ng maingay na kalsada, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, hindi na napigilan ni Liwayway ang kanyang mga luha. Umiyak siya. Ngunit kakaiba ang iyak na ito. May kasama itong pagod, may kasamang sakit, ngunit sa kaibuturan, may halong munting saya. Ito ang unang bunga ng kanyang sariling pagod. Ito ang unang hakbang palayo sa anino ng mga Vargas. Ito ang perang ipambibili niya ng gatas para kina Miguel at Ana kinabukasan. At sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang mahinang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Sa kabilang dako ng syudad, sa loob ng isang grandiosong katedral na napapalibutan ng mga mamahaling bulaklak, isa pang seremonya ang nagaganap. Nakatayo si Angelo sa altar, suot ang isang mamahaling suit. Sa kanyang tabi ay ang kanyang bagong asawa, si Isabel, anak ng isang kilalang senador. Maganda si Isabel. Perpekto. Isang babaeng aprobado ng kanyang ina.
at ng buong alta sosyedad. You may now kiss the bride, sabi ng pari. Humarap si Angelo kay Isabel. Ngumiti ito, isang ngiting pinraktis ng paulit-ulit. Hinalikan niya ito sa labi. Nagpalakpakan ang mga tao. Ngunit habang ginagawa niya iyon, habang nararamdaman niya ang malamig na labi ng babaeng hindi niya mahal, ibang mukha ang nakikita ng kanyang isipan. Nakikita niya ang mukha ni Liwayway. Sa reception, habang pinipilit niyang ngumiti para sa mga litrato at kinakamayan ang mga bisitang bumabati sa kanila, naramdaman niya ang isang malaking-malaking pagkukulang. Ang pagkain ay mula sa pinakasikat na caterer, ngunit wala itong lasa. Ang champagne ay dumadaloy na parang tubig, ngunit hindi nito maalis ang pait sa kanyang lalamunan. Naalala niya ang simpleng adobo ni Liwayway. Ang amoy nito na sumasalubong sa kanya tuwing uuwi siya galing opisina. Ang paraan ng pagngiti nito kapag sinasabi niyang masarap ang luto niya. Mga simpleng bagay, mga bagay na ipinagpalit niya para sa gabing ito, para sa kayamanan, para sa kapayapaan sa loob ng kanyang mansyon. Okay ka lang, mahal? Tanong ni Isabel. Napansin siguro ang kanyang pagkatulala. Tumangulang si Angelo at pilit nang ngumiti. Pagod lang siguro. Ngunit alam niya sa sarili niya, hindi ito pagod. Ito ay pagsisisi. Ilang araw ang lumipas. Unti-unti nang nakikilala ang maliit na pwesto ni Liwayway. May mga nagiging suki na siya, mga trabahador, mga estudyante, mga empleyado. Ang 200 ay naging 300, pagkatapos ay 4. Maliit na progreso, ngunit progreso pa rin. Isang hapon, habang abala siya sa pag-aasikaso ng isang customer, isang pamilyar na itim na sasakyan ang huminto sa kabilang kalsada. Isang Mercedes-Benz, ang sasakyang madalas niyang sakyan noon. Bumagal ang kanyang mga galaw, nanigas ang kanyang katawan. Dahan-dahang bumaba ang tinted na bintana sa backseat. At doon, nakita niya ang mukha ni Doña Imelda Vargas. Walang emosyon ang mukha nito. Nakatingin lang ito sa kanya, sa kanyang maliit na kariton, sa kanyang mga customer na kumakain sa tabi ng kalsada. Hindi galit, hindi awa, kundi purong pangmamaliit. Isang tingin na nagsasabing, tama ako, diyan ka lang talaga nababagay. Hindi ito nagsalita. Tumingin lang ito sa loob ng ilang segundo na para kay Liwayway ay tumagal ng 1 oras. Pagkatapos, nagbigay ito ng senya sa driver. Mabilis na umandar palayo ang sasakyan. Iniwan si Liwayway na nakatayo doon. Ang hawak na sandok ay nanginginig. At ang puso ay muling tinakpan ng malamig na anino ng nakaraan. Sa loob ng 4 na taon, maraming pwedeng magbago. Ang isang maliit na binhi ay maaaring maging isang mayabong na puno. Ang isang sugat ay maaaring maghilom at mag-iwan na lamang ng peklat. At ang isang babaeng pinalaya sa gitna ng unos ay maaaring magtayo ng sarili niyang kanlungan. Ang amoy ng ginisang bawang at sibuyas ay sumasayaw sa hangin, kasabay ng masayang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa plato at ng tawanan ng mga pamilyang sabay-sabay na nanananghalian. Ang dating kariton sa gilid ng kalsada ay isa na ngayong maliit, ngunit laging punong restaurant. Sa itaas ng pinto, isang simpleng signboard na gawa sa kahoy ang nakasulat sa magandang pagkakalilok. Kanlungan ni Inay. Sa gitna ng lahat ng ito ay si Liwayway. Hindi na siya ang babaeng laging nakayuko at takot magsalita. Ang Liwayway ngayon ay kumikilos ng may tiwala at awtoridad. Suot ang isang malinis na apron at may bahagyang nangiti sa mga labi. Nililibot niya ang mga mesa. Tinitiyak na lahat ng kanyang customer ay masaya at komportable. Mila, pakicheck ang table 5. Mukhang paubos na ang tubig nila. Sabi niya sa isa sa kanyang mga waitress. Ang boses ay mahinahon ngunit may bigat ng isang amo. Opo, Ma'am Liway. Mabilis na sagot ng dalaga. Mang Cardo, kamusta po ang sinigang natin ngayon? Tanong niya sa isang matandang lalaki na suki na niya mula pa noong nagkakariton siya.
Ngumiti ang matanda. Itinaas ang kanyang hinlalaki. Naku, Inay Liway, lalo yatang sumasarap. Parang laging may kasamang pagmamahal ang luto mo. Ngumiti si Liwayway. Salamat po. Iyon po talaga ang aming sikretong sangkap. Ang pangalang Inay Liway ay bansag sa kanya ng kanyang mga suki at empleyado. Para sa kanila, hindi lang siya isang may-ari ng restauran. Isa siyang ina na nagbibigay ng init at ginhawa sa pamamagitan ng kanyang mga lutuin. Ang kanlungan ni Inay ay naging totoo sa pangalan nito. Isang kanlungan para sa mga pagod na empleyado, para sa mga pamilyang gustong magsalo-salo, para sa mga taong nalulungkot at naghahanap ng lasa ng tahanan. Nang humupa ang lunch rush, naupo si Liwayway sa isang bakanting mesa sa sulok. Mula doon, tanaw niya ang kanyang dalawang anak. Si Miguel, ngayon ay 8 taong gulang na, ay seryosong gumagawa ng kanyang homework, habang ang 6 na taong gulang na si Ana ay masayang nagkukulay sa kanyang coloring book. Sila ang kanyang mundo. Sila ang dahilan ng lahat ng kanyang pagsisikap. Lumapit si Ana sa kanya, ipinakita ang kanyang ginuhit. Mama, look! It's our restaurant! And this is you! And this is me and Kuya Miggy. Sa papel, may isang malaking bahay na may nakangiting araw sa itaas. Sa loob, may 3 stick figures na magkakahawak kamay. Niyakap ni Liwayway ang anak. Ang ganda-ganda naman, anak. Iyan ang pinakamagandang bahay na nakita ko. Dito, sa loob ng kanyang munting kanlungan, buo siya, malaya siya, masaya siya. Sa kabilang banda, ang katahimikan sa loob ng opisina ni Angelo Vargas ay kasing lamig ng aircon na nakaset sa pakamababang temperatura. Nakatitig siya sa mga numero sa kanyang computer screen, ngunit hindi niya maintindihan ang mga ito. Ang mga graphs na dapat sanay pataas ay lahat pababa. Sales down, profits down, utang up. 4 na taon. 4 na taon ng pagdurusa. Ang pinto ng kanyang opisina ay bumukas ng walang katok. Pumasok si Isabel, ang kanyang asawa. Suot ang isang mamahaling bestida at may bit-bit na sandamakmak na shopping bags mula sa mga luxury brands. Hi, love. Bati nito. Nagbigay ng mabilis na halik sa hangin. Grabe. The traffic is so bad. Anyway, I just came from the new boutique in Greenbelt. You have to see the bag I bought. Hindi gumalaw si Angelo. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang sobre sa kanyang drawer at inilapag ito sa mesa. Isang credit card statement. Isabel, sabi niya, ang boses ay pagod. Nag-usap na tayo tungkol dito. Sabi mo, magtitipid ka muna. Tiningnan ni Isabel ang statement na para bang isa itong maruming papel. Tinaasan niya ng kilay si Angelo. Oh, please, Angelo. Don't be so dramatic. It's just money. And besides, I need these things. May charity ball kami next week. I can't possibly wear the same gown twice, can I? The company is bleeding, Isabel. Sa wakas ay tumaas na ang boses ni Angelo. Hindi ito just money. This is the company my father built. At unti-unti mo itong sinisira sa mga luho mo. Tumawa si Isabel, isang tawang walang kagalakan. Ako? O ikaw, na hindi kayang palaguin ang negosyo? Don't blame your incompetence on my shopping habits, darling. Kung hindi mo na kayang ibigay ang buhay na ipinangako mo sa akin, sabihin mo lang. Pagkatapos ay tumalikod na ito at lumabas ng opisina. Kasing bilis ng kanyang pagpasok, iniwan si Angelo sa isang nakabibinging katahimikan. Napahilamos si Angelo sa kanyang mukha. Pakiramdam niya ay tumatanda siya ng 10 taon sa bawat araw na kasama niya si Isabel. Ito ba ang buhay na pinili niya? Ang babaeng ito na walang pakialam sa kanya, sa pamilya niya, sa pinaghirapan nila. Binuksan niya ang kanyang pitaka. Sa isang tagong bahagi nito, may isang luma at lukot-lukot na litrato. Isang litrato ni Liwayway noong bago pa lang silang kasal. Nakangiti habang karga-karga ang sanggol na si Miguel at si Ana ay nasa sinapupunan pa lang nito.
Ang ngiti ni Liwayway sa litrato ay totoo, puno ng pagmamahal. Naalala niya ang init ng yakap nito, ang sarap ng kanyang mga luto, ang kapayapaan na nararamdaman din niya tuwing uuwi siya sa simpleng presensya nito. Ipinagpalit niya ang lahat ng iyon para saan? Para sa isang pangalan? Para sa katahimikan mula sa kanyang ina? Isinara niya ang pitaka na parang napapaso. Sa bawat araw na lumilipas, lalong bumibigat ang bato ng pagsisisi sa kanyang dibdib. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang business associate si Mr. Tan. "Angelo, my friend." Masiglang bati nito. "May meeting tayo bukas, di ba? I have a suggestion. Instead of meeting here at the office, let's have lunch out. May bago akong nadiskubring restaurant. Grabe, ang sarap ng pagkain. Authentic home-style cooking. You'll love it." Wala sa sariling sumang-ayon si Angelo. "Sige, Mr. Tan. Ikaw ang bahala." "Great! I'll send you the address." Ang pangalan ng lugar, Kanlungan ni Inay. "See you there tomorrow, 12 noon." Ibinaba ni Angelo ang telepono. Wala siyang pakialam sa pangalan ng restaurant. Ang tanging nasa isip niya ay kung paano niya haharapin ang isa na namang araw sa impyernong siya mismo ang gumawa. Kinabukasan, ipinarada ng driver ni Angelo ang sasakyan sa tapat ng isang simpleng establishmento. Naghihintay na sa labas si Mr. Tan. "Angelo, buti nakarating ka." Salubong nito. "This is the place. Mukha lang simple, pero aabot hanggang kabilang kanto ang pila dito tuwing tanghalian." Bumaba si Angelo mula sa sasakyan, inaayos ang kanyang coat, at pagkatapos, napatingala siya sa signboard. Gawa sa kahoy, simpleng pagkakalilok, Kanlungan ni Inay. Natigilan si Angelo. Ang mga paa niya ay parang napako sa semento. Biglang nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang pangalan, ang mga salitang yon, parang may kung anong humaplos at sumaksak sa kanyang puso ng sabay. Hindi maaari. Isa lang itong pagkakataon. Ngunit habang nakatitig siya sa pangalan, isang pamilyar na amoy ang lumutang mula sa loob ng restaurant. Isang amoy na 4 na taon na niyang hindi naaamoy, ngunit hinding-hindi niya malilimutan. Ang amoy ng adobo. Niliwayway. "Angelo, ayos ka lang ba?" Ang boses ni Mr. Tan ay parang nanggagaling sa malayo. Isang mahinang ugong na pilit tumatagos sa makapal na pader ng pagkabigla na biglang bumalot kay Angelo. Napako ang kanyang mga mata sa signboard, Kanlungan ni Inay. Hindi maaari. Isang malupit na biro ng tadhana. Ngunit ang amoy na iyon, ang amoy ng adobo na para bang humihila sa kanyang kaluluwa, pabalik sa isang nakaraang matagal na niyang ibinaon, iyon ay hindi maipagkakamali. Oo. Pasensya na, Mr. Tan. May naalala lang ako." Pilit niyang sagot. Sinisikap na kontrolin ang panginginig ng kanyang boses. "Halika na sa loob. Baka maunahan pa tayo sa pwesto." Yaya ni Mr. Tan. Walang kamalay-malay sa bagyong namumuo sa loob ni Angelo. Bawat hakbang papasok sa restaurant ay parang pagtapak sa nagbabagang uling. Ang init na sumalubong sa kanya ay hindi lang galing sa kusina. Ito ay init ng pamilyaridad, ng masasayang alaala, ng isang tahanang matagal na niyang tinalikuran. Ang ingay ng mga nagtatawanan ng customer, ang kalansing ng mga kubyertos, lahat ay kabaligtaran ng nakabibinging katahimikan sa kanyang mansyon at sa kanyang buhay. Inilibot niya ang kanyang paningin, kalahating umaasa at kalahating natatakot na makita ang taong nasa isip niya. At doon, sa may counter, nakita niya ito. Natigilan si Angelo. Huminto ang kanyang paghinga. Hindi ito ang Liwayway na kilala niya. Ang asawa niyang laging nakayuko, na halos pabulong kung magsalita, na ang mga mata ay laging may bahid ng takot sa tuwing kaharap ang kanyang ina. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay may liwanag sa mga mata. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos, ang kanyang tindig ay diretso.
Nakangiti siya habang nakikipag-usap sa isang customer at ang ngiting iyon ay umaabot hanggang sa kanyang mga mata. Isang nangiting totoo, isang nangiting hindi kailanman naibigay ni Angelo sa kanya. Kumikilos siya ng may kumpiyansa na hindi niya kailanman nakita rito noon. Siya ang reyna ng munting kahariang ito. At sa isang iglap, naramdaman ni Angelo na para siyang isang dayuhan, isang magnanakaw na napasok sa isang sagradong lugar. Doon tayo sa sulok, sabi ni Mr. Tan, at parang isang tau-tauhang walang sariling isip, sumunod lang si Angelo. Umorder si Mr. Tan ng kung ano-ano, sinigang, kare-kare, at iba pa. Ngunit nang tanungin siya kung ano ang gusto niya, isa lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Adobo. Nang dumating ang pagkain, hindi niya ito halos ginalaw. Ngunit ang adobo, tinitigan niya ito. Ang itsura, ang amoy, lahat ay pamilyar. Nanginginig ang kamay niyang sumandok ng kanin at isang piraso ng manok. At nang isubo niya ito, para siyang kinuryente. Ito nga ang lasa. Ang perpektong timpla ng alat at asim na may tamis sa dulo. Ngunit may idinagdag. May isang bagay na mas malalim, ang buo. Parang ang bawat hibla ng manok ay nagsasabi ng isang kwento. Isang kwento ng sakit, ng katatagan, at ng tagumpay. Mas masarap ito. Mas masarap pa kaysa sa dati. At ang katotohanan yon ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Naging mas mahusay ito, naging mas buo nang wala siya. Ang sarap, di ba? Sabi ni Mr. Tan. Sabi ko sa'yo eh. Hindi makasagot si Angelo. Nagsimulang magsalita si Mr. Tan tungkol sa negosyo, sa mga kontrata, sa mga proyektong kailangan nilang pag-usapan. Ngunit ang lahat ng yon ay ingay lang sa pandinig ni Angelo. Ang kanyang buong atensyon ay nakailiwayway, na ngayon ay naglalakad palapit sa kanilang direksyon para kamustahin ang isang matandang customer sa kabilang mesa. At pagkatapos, nangyari na ang kanyang kinatatakutan. Sa pag-ikot nito, nagtama ang kanilang mga mata. Para sa isang segundo, ang buong restaurant ay nawala. Ang ingay ay naging katahimikan. Nakita niya ang bahagyang panlalaki ng mga mata ni Liwayway, isang kislap ng pagkagulat. Ngunit kasing bilis ng paglitaw nito, nawala rin ito. Napalitan ito ng isang kalmadong profesionalismo, isang anyo ng pagkilala na walang bahid ng anumang emosyon, walang galit, walang sakit, walang pananabik, wala. At ang kawalan na yon, ang pinakamasakit sa lahat. Tumayo si Liwayway at dahan-dahang lumapit sa kanilang mesa, dala ang isang nangiting para sa lahat ng customer. Good afternoon po. Kamusta po ang pagkain? Tanong nito. Ang boses ay malinaw at magalang, ngunit ang tanong ay malinaw na para kay Mr. Tan. Napakasarap, iha. Binabalik-balikan ko talaga itong adobo ninyo. Masayang sagot ni Mr. Tan. Doon lang bumaling ng tingin si Liwayway kay Angelo, isang mabilis na sulyap. Kamusta ka na, Liway? Hindi napigilang itanong ni Angelo. Ang boses niya ay halos hindi lumabas. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Liwayway, isang nangiting magalang, ngunit may distansya. Maayos naman, Sir Angelo. Salamat sa pagbisita. Enjoy your meal. Ang salitang sir, parang isang pader na biglang itinayo sa pagitan nila. Isang pader na matibay at hindi kayang tibagin. Isang pader na nagsasabing hindi na siya bahagi ng mundo nito. Si Angelo Vargas, ang dati niyang asawa, ay isa na lang customer. Isang sir. Naramdaman niya ang pag-akyat ng init sa kanyang mukha. Hiya. Pagsisisi. Lahat ay naghalo-halo. Tumangulang si Liwayway at magalang na tumalikod para asikasuhin ang ibang mga customer. Naiwan si Angelo doon na parang binuhusan ng malamig na tubig. Angelo, are you with me? Tanong ni Mr. Tan. Napansin na ang kanyang pagkatulala. Ha? Oo, pasensya na. Biglang sumama ang pakiramdam ko, Mr. Tan.
Pwede bang, pwede bang i-reschedule na lang natin ito? Sabi niya, naghahanap ng dahilan para makatakas. Kailangan niyang makalabas. Kailangan niya ng hangin. Nag-aalalang pumayag si Mr. Tan. Mabilis na tumayo si Angelo. Nag-iwan ng ilang malalaking pera sa mesa at hindi na lumingon pa. Naglakad siya palabas ng restaurant. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat paghinga ay masakit. Hindi niya namalayan, nalagpasan niya na pala ang kanyang sasakyan at driver. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad, walang direksyon, gusto lang makalayo. Makalayo sa lugar na yon na isang malaking paalala ng lahat ng kanyang isinuko at winasak. Pag-uwi niya sa mansyon, sinalubong siya ng katahimikan. Gabi na. Dahan-dahan siyang pumasok, inaasahang tulog na ang lahat. Ngunit mali siya. Nakaupo sa isang silya sa malawak na sala, si Doña Imelda. Naghihintay. Saan ka galing, Angelo? Tanong nito. Ang boses ay malamig. Sa isang meeting with a client. Pagsisinungaling niya, iniiwasan ang tingin nito. Ganun ba? Sabi ni Doña Imelda. Dahan-dahang tumayo. Akala ko ba ay masama ang pakiramdam mo, kaya maaga kang umuwi mula sa opisina? Nahuli siya. Nagpanik si Angelo. Nagpahinga lang ako saglit tapos tumuloy na ako sa meeting. Tumango-tango si Doña Imelda na para bang naniniwala. Naglakad ito palapit sa kanya para ayusin ang kwelyo ng kanyang coat. Isang kilos na dati nagpapakita ng pagmamahal. Ngunit ngayon ay parang isang pagsisiyasat. Mag-ingat ka sa susunod, anak. Baka kung saan-saan ka pa mapunta. Naglakad paalis si Doña Imelda. Nakahinga ng maluwag si Angelo. Ngunit sa pag-alis nito, may isang bagay na nahulog mula sa bulsa ng kanyang coat na hindi niya namalayan. Isang maliit na piraso ng papel. Huminto si Doña Imelda. Dahan-dahan itong lumingon at yumuko para pulutin ito. Isang resibo. At sa itaas nito, malinaw na nakaimprenta ang isang logo na may kasamang mga salita. Kanlungan ni Inay. Ang pagdalaw ni Angelo ay parang isang bato na inihagis sa isang payapang lawa. Nag-iwan ito ng mga alon ng alaalang pilit na kinalimutan ni Liwayway. Nang gabing iyon, pagkatapos isara ang restaurant, natagpuan niya ang sarili na nakatulala sa salamin ng kanyang kwarto. Ang babae sa refleksyon ay malayo na. Sa itsura niya 4 na taon na ang nakalipas, ngunit ang pagpintig ng kirot sa kanyang puso ay pamilyar pa rin. Bes, okay ka lang? Tanong ni Diwa, pumasok sa silid na may dalang 2 tasa ng mainit na salabat. Si Diwa, ang kanyang matatag na sandalan, ay kasama na niya ngayong nakatira sa isang maliit na apartment sa itaas ng restaurant. Tinanggap ni Liwayway ang tasa. Nakita ko siya, Diwa. Hindi na kailangang itanong ni Diwa kung sino ang tinutukoy nito. Anong naramdaman mo? Huminga ng malalim si Liwayway. Wala. O siguro, iyon ang gusto kong isipin. Pero nagulat ako at naawa. Nakita ko sa mga mata niya pagod at pagsisisi. At nararapat lang sa kanya. Mabilis na sagot ni Diwa. Huwag mong hayaang guluhin kanya ulit, Liway. Malayo na ang narating mo. Tumango si Liwayway. Isang pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tama ka, hindi ko hahayaan. Ngunit hindi niya alam, ang pagpapakita ni Angelo ay simula pa lamang ng isang mas malaking bagyo na paparating. Makalipas ang 1 linggo, nagsimula ang mga problema. Una, isang kilalang food blogger na hindi naman nila kilala o inimbitahan ang nag-post ng isang napakasamang review online. Overrated and unhygienic. Ang kanlungan ni Inay ay kanlungan ng mga ipis. Iyon ang headline na may kasamang isang malabong litrato ng isang ipis malapit daw sa basurahan ng kanilang kusina. Imposible! Sigaw ni Liwayway nang ipakita sa kanya ni Diwa ang post. Araw-araw tayong naglilinis.
Kahit isang langaw, hindi makakalapit sa kusina ko. Ang post ay mabilis na kumalat. Ang mga dati positibong komento sa kanilang social media page ay napalitan ng mga tanong at akusasyon. Bumaba ng bahagya ang kanilang benta kinabukasan. Hindi pa sila nakakabawi sa unang dagok. Isa na namang pagsubok ang dumating. Isang hapon, sa gitna ng lunch rush, isang grupo ng 5 lalaki ang pumasok. Hindi sila umorder. Naglakad sila sa gitna ng restaurant at isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw. Sino ang may-ari dito? Itong pagkain ninyo panis. Sumakit ang tiyan ng kapatid ko dahil sa sinigang ninyo kahapon. Natigilan ang lahat ng customer. Ang masayang ingay ay napalitan ng bulong-bulungan. Mabilis na lumapit si Liwayway. Sir, pasensya na po. Pero imposibleng mangyari yan. Araw-araw po naming niluluto ang aming mga pagkain at sariwa po lahat ng aming sangkap. Paliwanag niya ng may pagtitimpi. Palusot pa. Ididemanda namin kayo. Ipasasara namin itong lugar ninyo. Sigaw ng lalaki. Sadyang nilalakasan ng boses para marinig ng lahat. Ang eksena ay nagdulot ng takot sa ibang mga customer. Ang ilan ay dali-daling nagbayad at umalis. Ang araw na yon, ang pinakamatumal sa kasaysayan ng kanlungan ni Inay. Nang gabing iyon, umiiyak na naman si Liwayway sa balikat ni Diwa. Bakit nangyayari to? Anong ginawa nating masama? Si Diwa, na kanina patahimik at malalim ang iniisip, ay biglang nagsalita. Hindi ito nagkataon lang, Liway. Ang food blogger, itong mga lalaking ito, may isang tao sa likod ng lahat ng ito. Kinuha niya ang kanyang cellphone. May kaibigan akong IT, susubukan kong ipatrace kung saan galing ang original post ng blogger na yan. Kinabukasan, napatunayan ang hinala ni Diwa. Ang IP address ng blogger ay na-trace sa isang computer sa loob ng isang building. Ang Vargas Group of Companies building, parang binuhusan ng yelo si Liwayway. Si Doña Imelda. Hindi galit ang una niyang naramdaman, kundi isang malalim na pagod. 4 na taon na ang lumipas, ngunit ang anino ng babaeng iyon ay nakasunod pa rin sa kanya. Handang sirain ang anumang liwanag na kanyang natagpuan. Ngunit ang pagod ay mabilis na napalitan ng determinasyon. Hindi na siya ang dating Liwayway na basta na lang iiyak at tatanggapin ang lahat. Natuto na siyang lumaban. Hindi ako papatalo sa kanya, mariing sabi ni Liwayway. Nang sumunod na araw, isang malaking tarpaulin ang isinabit niya sa harap ng restaurant. Ang aming kusina ay bukas para sa inyo. Proudly clean and safe. Nag-post sila ng isang video online, isang open kitchen tour kung saan ipinakita ni Liwayway ang bawat sulok ng kanyang kusina. Ang malinis na sahig, ang mga makintab na stainless steel counters, ang mga sariwang gulay at karne na nakaayos sa ref. Isinama niya ang kanyang mga empleyado sa video. Lahat ay nakangiti at nagpapatunay sa kalinisan ng kanilang pinagtatrabahuhan. Hindi po kami perpekto, sabi ni Liwayway sa pagtatapos ng video. Ang kanyang boses ay sinsero at diretso. Ngunit isa po ang maipapangako namin sa inyo. Ang bawat pagkaing inihahain namin ay niluto ng may pag-iingat at pagmamahal na para bang ang kakain ay ang aming sariling pamilya. Kayo po ang aming inspirasyon at hindi po namin sisirain ang inyong tiwala. Ang video ay naging viral. Ang sinseridad ni Liwayway ay tumagos sa puso ng mga manonood. Ang mga dating suki ay bumalik at marami pang bago ang na-curious at dumayo. Ang masamang publisidad ay naging daan para mas makilala pa sila. Tinalo niya ang apoy gamit ang tubig ng katotohanan. Sa loob ng ilang araw, ang restaurant ay mas naging puno pa kaysa dati. Tagumpay. Ngunit ang tagumpay ay panandalian lang. Isang hapon, habang abala si Liwayway sa pag-aasikaso ng mga dumaraming customer, isang lalaking nakapormal na suit ang pumasok. Hindi ito mukhang customer. Lumapit ito sa kanya at nagpakilala. Good afternoon, Miss.
Liwayway Reyes. Ako po si Attorney De Leon mula sa De Leon and Associates Law Firm. Kinabahan si Liwayway. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Inabutan siya ng lalaki ng isang makapal na brown envelope. Ipinadadala po ito sa inyo ng aming kliyente, si Mrs. Imelda Vargas. Nanginginig ang mga kamay ni Liwayway habang binubuksan ang sobre. Sa loob, may mga dokumentong legal. Binasa niya ang unang pahina. Ang mga mata niya ay nanlaki sa hindi makapaniwalang pagkabigla. Complaint for copyright infringement and theft of intellectual property. Anong ibig sabihin nito? Tanong niya. Ang boses ay halos hindi marinig. Ayon po sa aming kliyente, paliwanag ng abogado sa isang malamig at walang emosyong boses, ang mga recipe ng mga pangunahing putahe na inihahain ninyo sa restaurant na ito, partikular na ang adobong Vargas at sinigang na ginto, ay mga family heirloom recipes na pag-aari ng pamilya Vargas. Idinidemanda po kayo dahil sa pagnanakaw at paggamit ng mga ito para sa inyong pansariling kapakinabangan ng walang pahintulot. Nabitawan ni Liwayway ang mga papel, nahulog ang mga ito sa sahig, kumalat na parang mga tuyong dahon sa taglagas. Ang kanyang mundo, na muli niyang binuo mula sa abo, ay muling ginuho. At sa pagkakataong ito, hindi lang ang kanyang kabuhayan ang nakataya, kundi pati na rin ang kanyang karangalan at ang nag-iisang bagay na minana niya mula sa kanyang ina, ang kanyang talento sa pagluluto. Ang balita ay dumating kay Angelo hindi bilang isang kulog, kundi bilang isang lason na dahan-dahang gumapang sa sistema ng kanyang kumpanya. Narinig niya ang bulong-bulungan mula sa kanilang legal department. Isang kaso laban sa isang maliit na restaurant. Nang alamin niya ang mga detalye, ang lason ay naging isang punyal na direktang tumusok sa kanyang puso. Kanlungan ni Inay. Dali-dali siyang umuwi ng bahay, ang dugo ay kumukulo sa kanyang mga ugat. Naabutan niya ang kanyang ina sa sala, kalmadong umiinom ng tsaa na para bang isa lang itong ordinaryong araw. Ang kapayapaan sa mukha nito ang mas lalong nagpaalab sa kanyang galit. "Anong ginawa ninyo, Ma?" tanong niya. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang pagsabog. Ipinakita niya ang kopya ng demanda na nakuha niya mula sa opisina. Tiningnan lang ni Doña Imelda ang mga papel at ibinalik ang tingin sa kanya. Walang bahid ng pagkagulat. Ang nararapat lang, Angelo. Tinuturuan ko lang ng leksyon ang magnanakaw na yon. Magnanakaw? Hindi makapaniwalang ulit ni Angelo. Ma, ang mga recipe na yon ay galing sa pamilya niya, sa ina niya. Hindi ba kayo nakokonsensya? Matapos ang lahat ng ginawa natin sa kanya, ito pa ang isusukli ninyo? Huwag mo akong kausapin na para bang ako pa ang may kasalanan. Tumaas na rin ang boses ni Doña Imelda, ibinagsak ang tasa sa lamesita. Pinoprotektahan ko lang ang pangalan ng pamilya natin, isang pangalan na dinudungisan niya sa paggamit ng ating mga recipe. Walang ating recipe, Ma, sigaw ni Angelo. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, sinagot niya ang ina nang walang takot. Luto niya iyon, galing sa puso niya. Isang bagay na hindi ninyo kailanman maiintindihan. 4 na taon na ang lumipas. Malaya na siya sa atin. Kailan ba kayo titigil, Ma? Kailan? Ang sigaw niya ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ang mga katulong ay napahinto sa kanilang mga ginagawa. Sa loob ng ilang segundo, tanging ang kanilang mga mabibigat na paghinga ang maririnig. Tinitigan siya ng kanyang ina. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit at pagkadismaya. Ngunit bago pa man makasagot si Doña Imelda, isang figura ang nagmamadaling pumasok sa sala. Ang accountant ng kanilang kumpanya, si Mr. Robles. Namumutla ito at pinagpapawisan ng husto. Doña Imelda, Sir Angelo, hingal na sabi nito, may malaki po tayong problema. Nawala ang atensyon ng mag-ina sa kanilang pagtatalo. Ano yon, Robles? Tanong ni Doña Imelda na ibalik ang kanyang malamig na postura.
Ang, ang pondo po ng kumpanya, Donya. Ang account para sa expansion project, wala na pong laman. At hindi lang po iyon. Halos lahat po ng ating mga major accounts na withdraw po. Malaki po ang nawawala. Parang isang bombang sumabog sa gitna nila ang balita. Imposible. Ako lang ang may access sa mga account na iyon, giit ni Doña Imelda. At si Ma'am Isabel po, Doña, bilang asawa ni Sir Angelo, binigyan niyo po siya ng access bilang secondary signatory. Sa eksaktong sandaling iyon, isang masayang tawa ang narinig nila mula sa may pinto. Pumasok si Isabel. Bitbit na naman ang sandamakmak na shopping bags. "Hello everyone! Why so serious?" Tanong nito. Tila walang kamalay-malay. Lahat ng mga mata ay napunta sa kanya. Dahan-dahang hinarap ni Angelo ang kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga. "Isabel, saan galing ang perang ipinambili mo ng lahat ng yan?" Nagkibit balikat si Isabel. "Sa credit card of course, and some cash. Why?" "Ang pera ng kumpanya, Isabel, nasaan na?" Tanong ni Angelo. Ang bawat salita ay mabigat. Ang nangiti sa mga labi ni Isabel ay unti-unting nawala. Napalitan ng isang mapanghamak na ngisi. Itinapon niya ang mga pinamili sa sahig. Iyon ba? Well, let's just say it was a much-needed severance pay. I got tired of waiting for you to provide the lifestyle I truly deserve. "Nilimas mo lang kumpanya?" Hindi makapaniwalang tanong ni Doña Imelda. "I only took what was due to me." Walang kahihiyang sagot ni Isabel. "I endured 4 years in this boring family. It was an investment for myself. Something this family failed to do." Ang pag-amin na yon, ang kawalang hiyaan, ang pagtataksil, ay ang huling dagok para kay Doña Imelda na ang buong buhay ay inilaan sa pagpapalago ng kanilang yaman at pangalan. Ang lahat ng yon ay gumuho sa isang iglap. Ang babaeng pinili niya, ang perpektong manugang, ang siyang sumira sa lahat. Napahawak si Doña Imelda sa kanyang dibdib. Ang kanyang muka ay biglang namutla. Ang paghinga niya ay naging mabilis at hirap. "Ma," nag-aalalang tanong ni Angelo, nakalimutan ang sariling galit. "Hindi. Ako. Makahinga." Hirap na sabi ng matanda. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Ang mga kamay ay nanghihinang napakapit sa braso ng Silya. At pagkatapos, sa harap nilang lahat, bumagsak si Doña Imelda sa sahig. Walang malay. Naging isang malaking kaguluhan ang lahat. Sigawan. Pagpapanik. Ang tunog ng ambulansyang papalapit. Sa ospital, ang bawat minuto ay parang isang oras. Si Angelo ay palakad-lakad sa pasilyo. Ang isip ay blanko. Si Isabel ay matagal nang umalis. Walang pakialam. Siya na lang ang natira. Siya at ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Lumabas ang doktor mula sa emergency room. Ang muka ay seryoso. "Mr. Vargas, your mother had a massive heart attack. Naging critical ang lagay niya. Dok, gawin niyo po ang lahat. Iligtas niyo ang ina ko." Pagmamakaawa ni Angelo. "We need to perform an emergency heart bypass operation. It's a very delicate and expensive procedure," paliwanag ng doktor. "Kahit magkano, Dok, babayaran namin." Tiningnan siya ng doktor ng may pag-unawa at kaunting awa. "The initial cost for the procedure alone is estimated at 2 million pesos, Mr. Vargas. Kailangan ninyong makapag-down payment ng at least kalahati bago natin masimulan." "I'm sorry, 2 milyon. 1 taon na ang nakalipas. Ang halagang iyon ay barya lang para sa kanila. Ngayon, parang isang bundok na imposibleng akyatin. Ang pera nila, ang yaman nila, ang kapangyarihan ng pangalang Vargas. Nawala lahat sa isang iglap. Napaupo si Angelo sa isang upuan na pasabunot sa sariling buhok. Gumuho na ang lahat. Ang kanyang kumpanya, ang kanyang pamilya, ang kanyang ina ay nag-aagaw buhay at siya, wala siyang magawa, wala siyang maibigay. Sa sandaling iyon,
Sa malamig at payapang pasilyo yon ng ospital, naramdaman ni Angelo Vargas ang tunay na kahulugan ng pagiging isang pulubi. Ang mga sumunod na oras ay isang malabong pagkakasunod-sunod ng desperasyon para kay Angelo. Ang bawat tawag sa telepono ay isang sampal ng katotohanan. Pare, pasensya na. Mahirap din ang takbo ng negosyo ngayon, sabi ng isang kaibigan na dati laging nakakapit sa kanya noong nasa itaas pa siya. I'm sorry, Mr. Vargas, but based on your company's current financial standing, the bank cannot approve such a large personal loan at this time. Sabi naman ng isang bank manager na dati nagkakandara pa para lang makuha ang account nila. Lahat ng pinto ay sarado. Lahat ng dating kaibigan ay biglang naging abala. Ang pangalang Vargas, na dati susi sa lahat ng oportunidad, ay isa na ngayong selyo ng kabiguan. Napaupo siya sa sahig ng pasilyo, isinandal ang ulo sa malamig na pader. Wala na. Ito na ang katapusan. Hahayaan na lang ba niyang mamatay ang kanyang ina dahil sa pera? Ang kasalanan, ang pagsisisi, ang kawalan ng magawa. Lahat ay parang isang dambuhalang alon na lalamon sa kanya ng buo. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang nurse ang lumapit sa kanya. Mr. Vargas? Wala pa rin po, miss. Wala pa akong pera. Sagot niya, ang boses ay pagod at talunan. Ngumiti ang nurse. Hindi po yun, sir. Gusto ko lang pong sabihin na pwede na po nating simulan ng operasyon. Fully paid na po ang hospital bill ng nanay ninyo. Natigilan si Angelo. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Ano? Anong sinabi mo? Opo, sir. Isang oras na po ang nakalipas. Isang anonymous donor po ang nagbayad ng lahat. Buo. Hanggang sa mga posibleng gastusin pagkatapos ng operasyon. Paliwanag ng nurse. Parang isang banyagang salita ang narinig ni Angelo. Hindi ito nag-sink in sa kanya. Anonymous donor? Sino? Sino ang tutulong sa kanila ngayong lahat ay tumalikod na? Baka nagkamali lang sila. Miss, sigurado po ba kayo? Baka sa ibang pasyente po yon. Giit niya. Sigurado po, sir. Para kay Mrs. Imelda Vargas, nakahanda na po ang operating room. Hinihintay na lang po namin ang go signal ninyo. Tumayo si Angelo, ang isip ay gulong-gulo. Pumunta siya sa billing section, nagbabaka sakaling may malalaman siya. Ngunit pareho lang ang sagot. Confidential po ang identity ng donor, sir. Iyon po ang bilin niya. Sino? Ang tanging tanong na paulit-ulit sa kanyang isipan, mayroon pa ba silang natitirang kaibigan na hindi nila nalapitan? Isang malayong kamag-anak? Ngunit wala siyang maisip. Bumalik siya sa tapat ng ICU, ang isip ay lumilipad. Kailangan niyang malaman, kailangan niyang magpasalamat. Ang utang na loob na ito ay napakalaki para basta na lang palipasin. Nakita niya ang isang matandang nurse na nag-aayos ng ilang papeles. Siya ang nurse na nakausap niya kanina. Nilapitan niya ito, ang kanyang muka ay puno ng pagmamakaawa. Miss, pakiusap. Alam kong labag sa patakaran ninyo, pero kailangan kong malaman kung sino ang tumulong sa amin. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ako nakakapagpasalamat sa kanya. Sabi niya, ang boses ay basag. Nakita ng nurse ang sinseridad at desperasyon sa mga mata ni Angelo. Naawa ito. Tumingin ito sa kaliwat kanan para siguraduhing walang ibang nakakarinig. Sir, bawal po talaga. Pero, bumuntong hininga ito. Hindi ko po pwedeng sabihin ang pangalan, pero ipapakita ko na lang po sa inyo saglit ang kopya ng resibo para maniwala kayo. May kinuha itong papel mula sa isang folder at ipinakita sa kanya ng mabilis. Tiningnan ni Angelo ang resibo, hinanap ang pangalan ng nagbayad, at doon, nakasulat sa malinaw na pagkakaimprenta, ang isang pangalan na nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Payer. Li Wei Ji? Reyes. Nabitawan niya ang hawak na telepono. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay halos hindi niya narinig. Napaurong siya ng isang hakbang.
napasandal sa pader para suportahan ang sarili. Ang kanyang mga tuhod ay biglang nanlambot. Si Liwayway, ang babaeng sinaktan niya, ang babaeng ipinagtabuyan ng kanyang ina, ang babaeng idinimanda nila at sinubukang sirain. Siya ang nagligtas sa kanila. Isang tawa ang gustong kumawala sa kanyang lalamunan, isang tawang puno ng kabalintunaan at sakit. Ito ang pinakamatinding sampal na natanggap niya sa buong buhay niya. Ang kabutihan ni Liwayway ay mas masakit kaysa sa anumang galit o paghihiganti na maari nitong ibato sa kanya. Ang tulong nito ay isang salamin na nagpapakita kung gaano siya kaduwarde, kung gaano siya kahina. Nang gabing iyon, sa apartment sa itaas ng kanlungan ni Inay, tahimik na nakatanaw si Liwayway sa bintana, pinapanood ang mga sasakyang dumadaan sa ibaba. Ginawa mo na? Ang boses ni Diwa mula sa kanyang likuran ay malumanay, ngunit may bahid ng pag-aalala. Tumango si Liwayway nang hindi lumilingon. Oo, umupo si Diwa sa tabi niya. Bakit, Liway? Matapos ang lahat, halos ipasara niya ang negosyo mo. Halos sirain niya ang pangalan na pinaghirapan mong buuin. Humarap si Liwayway sa kaibigan, isang payapang ngiti ang nasa kanyang mga labi. Ginawa ko ito hindi para sa kanya, Diwa, o para kay Angelo. Tinitigan niya ang isang litrato sa pader. Isang litrato niya kasama sina Miguel at Ana, masayang kumakain ng ice cream. Ginawa ko ito para sa kanila. Pagpapatuloy niya. Ayokong dumating ang araw na itanong ng mga anak ko kung bakit gumuho ang mundo ng lola at tatay nila at ang maging sagot ay dahil hinayaan ko lang. Si Doña Imelda ang lola nila. Si Angelo ang tatay nila. Kahit anong mangyari, iyon ang katotohanan. Ang pagtulong ko ay hindi paglimot sa sakit. Ito ay pagpili ng kapayapaan para sa mga anak ko at para sa sarili ko. Niyakap ni Diwa ang kaibigan. Sa mga sandaling iyon, nakita niya kung gaano nakalayo ang narating ni Liwayway. Ang kanyang lakas ay hindi na nasusukat sa tagumpay ng kanyang restaurant, kundi sa laki ng kanyang puso. Samantala, sa labas ng kanlungan ni Inay, isang pamilyar na itim na kotse ang huminto sa kabilang kalsada. Sa loob, nakaupo si Angelo mag-isa. Matagumpay ang operasyon ng kanyang ina at ito ngayon ay nagpapagaling na. Pinatay niya ang makina ng sasakyan. Tinitigan niya ang signboard ng restaurant, ang mga ilaw nito ay nagbibigay ng mainit na liwanag sa madilim na kalye. Ang lugar na yon ay isang simbolo ng lahat ng bagay na tama at totoo, mga bagay na siya mismo ang sumira. Hinawakan niya ang handle ng pinto ng kotse. Gusto niyang bumaba, gusto niyang pumasok, gusto niyang... Hindi niya alam, ngunit hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Paano? Paano niya haharapin ang babaeng binigyan niya ng impyerno, ngunit nag-alok sa kanya ng kaligtasan? Anong mga salita ang sasabihin mo sa isang taong ang tanging kasalanan ay ang mahalin ka ng sobra? At doon siya nanatili, sa loob ng kanyang kotse, sa gitna ng dilim, isang bilanggo ng kanyang sariling kahihiyan, nakatitig sa liwanag na hindi niya marating. Ilang gabi ang lumipas na paulit-ulit ang ritual. Pagkatapos isara ang restaurant at maihatid sa pagtulog ang mga bata, tatayo si Liwayway sa bintana ng kanyang apartment at makikita niya ang pamilyar na itim na kotse na nakaparada sa dilim sa kabilang kalsada. Hindi ito gumagalaw. Nandoon lang, isang tahimik na anino, isang presensyang hindi nang iistorbo, ngunit ramdam na ramdam niya. Alam niyang si Angelo yon, at alam niyang darating ang araw na bababa ito sa sasakyang yon at ang araw na yon ay dumating. Isang gabi, pagkatapos ng serbisyo, habang nagpupunas siya ng mga mesa at ang mga empleyado ay nagliligpit na, isang anino ang humarang sa bukana ng pinto. Napahinto si Liwayway. Ang lahat ng kanyang tauhan ay napahinto rin, ang kanilang mga mata ay napako sa lalaking nakatayo roon. Si Angelo.
Mas payat siya kaysa sa huli niyang makita. May mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Isang testamento sa mga gabing walang tulog. Ang dating kumpiyansa sa kanyang tindig ay napalitan ng isang bigat. Isang pagpapakumbaba na hindi pa nakikita ni Liwayway sa kanya kailanman. Naglakad ito papasok. Bawat hakbang ay tila maingat at alanganin. Hindi siya tumitingin sa kung saan. Tanging kay Liwayway lang. Ang mga empleyado ay nagkatinginan. Hindi alam kung ano ang gagawin. Ngumiti si Liwayway sa kanila. Okay lang, sige na, mauna na kayo. Sabi niya sa malumanay na boses. Ako na ang magsasara. Nakuha nila ang mensahe. Isa-isa silang nagpaalam at umalis. Iniwan ang dalawa sa isang katahimikang pinupuno lang ng mahinang ugong ng refrigerator. Liway? Sabi ni Angelo. Ang boses ay paos, na para bang matagal na itong hindi ginagamit. Ipinagpatuloy ni Liwayway ang pagpupunas ng mesa, hindi dahil sa gusto niyang maging bastos, kundi dahil kailangan niya ng isang bagay na pagtutuunan ng pansin, isang simpleng gawain para mapanatiling kalmado ang kumakabog niyang dibdib. Bukas na ang restaurant, Sir Angelo. Pwede kang bumalik bukas kung gusto mong kumain, sabi niya. Ang kanyang tono ay kalmado at propesyonal. Naramdaman niya ang paglapit nito. Huminto ito sa kabilang dulo ng mesa. Hindi ako naparito para kumain. Huminga ito ng malalim. Nalaman ko ang lahat. Ang pagbabayad sa ospital at ang pag-atras mo sa kaso. Hindi sumagot si Liwayway. Binitawan niya ang basahan at sa wakas ay tiningnan niya ito ng diretso. Nakikita niya sa mga mata nito ang lahat. Ang hiya, ang sakit, ang pagsisisi. Ginawa ko ang dapat kong gawin. Simpleng sagot niya. Hindi, Liway. Ginawa mo ang hindi ko kailanman kayang gawin. Nagpakita ka ng kabutihan sa mga taong wala nang ibang ibinigay sa'yo kundi sakit. Sabi ni Angelo. Ang kanyang boses ay nabasag. Ang ina ko, iniligtas mo ang buhay niya. Ang babaeng sumira sa'yo. Iniligtas ko ang lola ng mga anak ko. Pagtatama ni Liwayway, ang mga salitang yon ay tumama kay Angelo ng mas malakas kaysa sa anumang sampal. Napayuko ito, hindi makatingin kay Liwayway. Wala akong karapatang humingi ng kahit ano sa'yo. Pagpapatuloy ni Angelo, ang mga salita ay hirap na lumalabas. Hindi ako naparito para humingi ng pangalawang pagkakataon. Alam kong wala na yon. Alam kong sinira ko na ang lahat. Naparito ako para sabihin ang mga bagay na dapat kong sinabi. 4 na taon na ang nakalipas. Tinitigan lang siya ni Liwayway. Naghihintay. Kasalanan ko ang lahat, sabi niya. At sa wakas, tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng luhang pinipigilan. Naging mahina ako, Liway. Naging duwag ako. Pinili ko ang pera, ang pangalan, ang kaginhawaan, kaysa sa pamilya ko. Hinayaan kong saktan ka ng ina ko. Hinayaan kong palayasin ka sa gitna ng ulan. At sa bawat araw sa loob ng 4 na taon, pinagsisihan ko yon. Sa bawat gabi, napapanaginipan ko ang gabing iyon. At wala nang masasakit pa sa pagsisising iyon. Hindi kumibo si Liwayway. Hinayaan niya lang itong ilabas ang lahat. Hinayaan niyang dumaloy ang lason na matagal na nitong kinikimkim. Salamat, Liway, sabi ni Angelo. Ang mga luha ay tuluyan ng bumagsak. Salamat sa pagligtas sa ina ko. At patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat-lahat. Ang salitang patawad. 4 na taon niya itong hinintay. 4 na taon niyang inasam na marinig ito. Ngunit ngayon na naririnig na niya, iba na ang pakiramdam. Ang galit na dati nag-aalab sa kanyang dibdib ay matagal nang naging abo. Ang sakit ay naging peklat na lamang. Naglakad siya palapit dito, hindi bilang isang dating asawa na nasaktan, kundi bilang isang tao na nakakaintindi sa isa pang taong nasasaktan. Pinapatawad na kita, Jello. Ang mga salita
ay lumabas sa kanyang bibig ng may gaan at sinseridad. Tumingala si Angelo. Ang muka ay puno ng pagtataka na para bang hindi niya inaasahan na maririnig iyon. Pinapatawad na kita, ulit ni Liwayway. Matagal na. Siguro, noong araw na natuto akong tumayo sa sarili kong mga paa. Noong araw na nakita kong kaya kong buhayin ang mga anak ko. Ang pagpapatawad ko sa iyo ay hindi para sa iyo, Gelo. Para ito sa akin. Ito ang nagpalaya sa akin mula sa galit. Tinitigan niya ito. Panahon na para patawarin mo rin ang sarili mo. Ang mga salitang yon, ang simpleng pagpapatawad na yon, ang siyang tuluyang gumiba sa lahat ng pader na binuo ni Angelo sa paligid ng kanyang sarili. Napahagulgol siya. Isang iyak na hindi niya nailabas sa loob ng 4 na taon. Isang iyak ng isang lalaking nawala at sa wakas ay natagpuan. Hindi ang daan pabalik, kundi ang simula ng isang bagong daan. Hinayaan siya ni Liwayway na umiyak. Walang yakap, walang haplos, isang tahimik na presensya lang na nagsasabing, naiintindihan kita. Nang sa wakas ay kumalma ito, pinunasan niya ang kanyang mga luha. Mayroon pa siyang huling tanong, isang tanong na halos takot siyang bigkasin. Ang mga bata, pwede ko ba? Pwede ko ba silang makita? Nakita ni Liwayway ang takot at pag-asa sa mga mata nito. Ito ang unang hakbang. Ang simula ng kanyang mahabang paglalakbay para muling maging isang ama. Tumango si Liwayway. Natutulog na sila. Pero pwede kang bumalik bukas. Isang maliit ngunit totoong nangiti ang sumilay sa mga labi ni Angelo sa unang pagkakataon. Isang nangiting puno ng pasasalamat at bagong pag-asa. Salamat, Liway. Maraming salamat. Tumango lang si Liwayway habang pinapanood niya itong maglakad palabas. Ang lalaking lumabas sa pinto ng kanyang restaurant ay iba na sa lalaking pumasok kanina. Mas magaan, mas buo. At habang pinagmamasdan niya ang papalayong anino nito, naramdaman din ni Liwayway ang isang kakaibang gaan sa kanyang sariling dibdib. Ang huling tali na nagdudugtong sa kanya sa masakit na nakaraan ay naputol na. Sa wakas, malaya na talaga siya. Ang amoy ng antiseptic ay nangingibabaw sa loob ng private room ng ospital. Mag-isang nakaupo sa tabi ng bintana, si Doña Imelda Vargas, nakatanaw sa abalang syudad sa ibaba. Ang operasyon ay naging matagumpay, ngunit ang dating tindig ng kapangyarihan ay napalitan ng isang kahinaan na hindi maikukubli ng mamahaling sedang bestida na suot niya. Ang korona ng pagiging matriarka ng pamilya Vargas ay tila naging napakabigat na para sa kanyang ulo. Ilang linggo na siyang nagpapagaling. Sa mga linggong iyon, si Angelo ay laging naroon, ngunit may nagbago sa kanya. Mas tahimik, ngunit mas panatag. At madalas, ikinukwento nito ang tungkol sa mga bata. Kung paano tumalino si Miguel sa eskwela, kung gaano kahusay gumuhit si Ana. Ikinukwento nito ang mga ito ng may ngiti at pananabik. Ngunit hindi nito kailanman binanggit ang pangalan ni Liwayway, maliban na lang kung kinakailangan. Isang araw, habang tinutulungan siya ni Angelo na uminom ng gamot, nagsalita si Doña Imelda. Gusto ko siyang makausap. Napatigil si Angelo. Alam niya kung sino ang tinutukoy ng ina. Ma, hindi niyo po kailangan. Putol ng matanda. Ang boses ay mahina, ngunit may bigat ng isang pinal na desisyon. Tawagan mo siya. Sabihin mo, ako ang nakikiusap. Kinabukasan, pumasok si Liwayway sa silid. Ang hangin sa pagitan nilang dalawa ay mabigat. Puno ng mga salitang hindi nasabi at mga sakit na hindi naghilom. Si Liwayway ay tumayo malapit sa pinto. Ang kanyang postura ay magalang ngunit may distansya. Tinitigan siya ni Doña Imelda, pinag-aralan ang pagbabago sa kanya. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay hindi na ang gutay-gutay na basahan na pinalayas niya sa gitna ng ulan. Ito ay isang babaeng buo, matatag, at may sariling liwanag. Maupo ka, sabi ni Doña Imelda. Itinuro ang silya
sa tabi ng kanyang kama. Sumunod si Liwayway. Sa loob ng ilang sandali, tanging ang mahinang tunog ng mga makina ng ospital ang kanilang naririnig. Bakit? Basag ni Doña Imelda sa katahimikan. Bakit mo ginawa iyon? Matapos kitang demandahin? Matapos ang lahat ng ginawa ko sa'yo? Bakit mo ako tinulungan? Tumingin si Liwayway sa labas ng bintana, sa parehong tanawin na tinitingnan ni Doña Imelda kanina. Dahil pagod na po akong magalit. Ang simpleng sagot na yon ay tila nagulat sa matanda. Noong una, pagpapatuloy ni Liwayway, ang galit ang nagpatayo sa akin. Ang galit ang nagbigay sa akin ng lakas para patunayan sa inyo, sa mundo, na hindi ako basura. Ngunit habang tumatagal, napagod ako. Ang galit ay parang isang lason na ako rin ang umiinom, kaya pinili kong bumitaw. Muling nagsalubong ang kanilang mga mata. Ginawa ko po yon para sa kapayapaan ng sarili ko at para sa mga apo ninyo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Imelda. Alam mo, nakikita ko ang sarili ko sa'yo. Nagtaka si Liwayway. Hindi ako pinanganak na mayaman, Liwayway. Pag-amin ng matanda, ang kanyang boses ay naging malayo. Bumabalik sa isang nakaraang matagal na niyang ikinubli. Lumaki ako sa isang baryo na mas mahirap pa sa Baryo Tala. Kumakain kami ng kanin na may asin. Araw-araw, nakikita ko ang nanay ko na naglalabada hanggang sa mangulubot ang kanyang mga kamay para lang may maipakain sa amin. At araw-araw, naririnig ko ang mga mayayaman na tinatawag kaming dugyot, patay gutom. Ito ang sikreto na pilit niyang itinatago. Ang takot na bumalik sa kahirapan, ang takot na muling maranasan ang pangmamaliit ng ibang tao, iyon ang nagtulak sa kanya na maging matigas, na maging malupit. Nang makilala ko ang ama ni Angelo, nangako ako sa sarili ko, hinding-hindi na ako babalik sa putik. Gagawin ko ang lahat para mapanatili ang pangalan, ang yaman. Naging obsesyon ko yon. Tumingin siya kay Liwayway. Ang kanyang mga mata ay nag-iba, naging malambot at puno ng isang bagay na kamukha ng pagsisisi. Nang dumating ka, nakita ko sa iyo ang sarili ko noon. Ang kahirapan na pilit kong tinatakasan. Ang bawat tingin ko sa iyo ay isang paalala ng nakaraan ko. At kinamuhian ko yon. Kinamuhian kita dahil kinamumuhian ko ang isang parte ng sarili ko. Sa wakas, naintindihan ni Liwayway. Ang galit ni Doña Imelda ay hindi personal. Ito ay isang laban sa sarili nitong mga demonyo. Hindi humingi ng tawad si Doña Imelda. Ang mga salita ay tila napakahirap para sa kanya na bigkasin. Sa halip, may kinuha ito mula sa drawer sa tabi ng kanyang kama. Isang luma at manipis na kwaderno. Ang mga pahina ay kulay dilaw na. Dahil sa katagalan, inabot niya ito kay Liwayway. Ano po ito? Tanong ni Liwayway. Ang mga recipe, ang mga tunay na recipe ng pamilya Vargas, mula pa sa lola ng lola ko, mas marami pa kaysa sa alam mo. Tiningnan ni Liwayway ang kwaderno. Ito ang ebidensyang ginamit sana nito laban sa kanya. Ang korona ng pamilya Vargas. Ingatan mo ito. Sabi ni Doña Imelda, mas karapat dapat ito sa'yo. Ikaw ang nagbigay buhay muli sa mga ito. Ito ang paraan ng matanda para humingi ng tawad. Ito ang kanyang pagsuko. Ngumiti si Liwayway, isang nangiting puno ng pag-unawa. Dahan-dahan niyang itinulak pabalik ang kwaderno, palapit kay Doña Imelda at ipinatong ito sa ibabaw ng kumot nito. Salamat po, pero gumawa na po ako ng sarili kong kwento. Doña Imelda, ang mga recipe na yon, hinaluan ko na ng sarili kong puso. Iyon na po ang kanlungan ni Inay. Tumayo siya. Magpagaling po kayo. Hihintayin po kayo ng mga apo ninyo. Pagkatapos ay tumalikod na siya at naglakad palabas ng silid. Naiwan si Doña Imelda na nakatitig sa nakasaradong pinto. Tiningnan niya ang kwaderno na nasa ibabaw ng kanyang mga kamay. Ang simbolo ng lahat ng kanyang ipinaglaban. Ngunit ngayon, parang wala na itong bigat.
Ang babaeng kalalabas lang ang nagturo sa kanya ng isang mahalagang leksyon. Ang tunay na yaman ay hindi na sa mga pahina ng isang lumang libro, kundi sa kakayahang magsulat ng sarili mong panibagong kabanata. At doon, sa katahimikan ng kanyang silid, sa unang pagkakataon, sa loob ng napakaraming taon, ang matigas na puso ni Doña Imelda Vargas ay tuluyang lumambot at ang mga luhang matagal na niyang ipinagkait sa sarili ay malayang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Makalipas ang 6 na buwan, ang hangin ay napuno ng amoy ng bagong pintura, ng sariwang bulaklak, at ng pamilyar na samyo ng adobong nagbibigay buhay sa kanlungan ni Inay. Ngunit ngayon, ang amoy na yon ay mas malawak ang naaabot dahil ito ang araw ng grand opening ng ikatlong branch ng kanyang restaurant. Nakatayo si Liwayway sa harap ng bagong pwesto. Suot ang isang simpleng puting bestida. Ang kanyang mukha ay sumasalamin sa liwanag ng umaga. Sa kanyang tabi ay si Diwa, ang kaibigang hindi siya iniwan. At sa magkabilang gilid niya ay ang kanyang dalawang kayamanan, sina Miguel at Ana, na masayang iwinawagayway ang maliliit na banderitas. Ang lugar ay puno ng mga bisita, mga tapat na suki, mga bagong customer, mga kaibigan, at mga kapamilya ng kanyang mga empleyado. Isang pari ang katatapos lang magbasbas sa lugar. At ang lahat ay masaya, nagtatawanan, at sabik na matikman ang mga inihandang pagkain. Kinuha ni Liwayway ang mikropono. Ang lahat ay natahimik. Magandang umaga po sa inyong lahat. Simula niya, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng pasasalamat. Maraming salamat po sa pagdalo ninyo sa isang napaka-espesyal na araw para sa amin. Inilibot niya ang kanyang tingin sa mga taong naroon. Ang kanlungan ni Inay ay nagsimula sa isang maliit na kariton at isang malaking pangarap. Isang pangarap na bigyan ng magandang kinabukasan ang aking mga anak. Ngunit habang tumatagal, ang pangarap na yon ay lumaki. Naging pangarap na rin itong magbigay ng isang lugar kung saan ang bawat isa ay pwedeng makahanap ng ginhawa, ng lasa ng tahanan at ng isang kanlungan. Ngumiti siya, isang nangiting mula sa puso. Ang kwento ng restaurant na ito ay hindi lang kwento ko. Kwento ito ng bawat ina na nagsisikap, ng bawat taong nadapa, ngunit piniling bumangon, at ng bawat pusong natutong magpatawad para mahanap ang kapayapaan. Sa inyong lahat, lalo na sa mga kababaihan na nakikinig ngayon na maaaring dumadaan sa sarili ninyong unos, sana po ay maging inspirasyon ito sa inyo. Tandaan ninyo, ang pinakamatamis na tagumpay ay yaong itinayo mula sa mga durog na pira-piraso ng ating nakaraan. Nagpalakpakan ng mga tao. Ang iba ay may luha sa mga mata, naantig sa kanyang mga salita. Sa di kalayuan, sa kabilang kalsada, nakatayo si Angelo. Hindi siya imbitado, ngunit hindi niya mapigilang hindi pumunta. Pinanood niya si Liwayway habang nagsasalita ito, at isang ngiti ng paghanga at kapayapaan ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang babaeng yon, ang dating asawa niya, ay naging isang higante, isang puwersa ng inspirasyon, at masaya siya para rito. Tay! Napalingon si Angelo. Patakbong lumapit sa kanya sina Miguel at Ana na nakita siya mula sa kinatatayuan. Sinalubong niya ang mga ito ng isang mahigpit na yakap. Sa loob ng nagdaang mga buwan, unti-unti niyang binubuo muli ang kanyang relasyon sa mga anak. Hindi bilang isang ama na nagbibigay ng pera, kundi bilang isang ama na nagbibigay ng oras at atensyon. May dala po kaming pagkain para sa inyo, sabi ni Ana. Inaabot ang isang paper bag na may lamang adobo. Salamat mga anak, sabi ni Angelo, ginulo ang kanilang mga buhok. Kailangan ko nang umalis. May pupuntahan pa kasi ako. Ang pupuntahan niya ay ang isang maliit na foundation na sinimulan niya. Isang foundation na tumutulong sa mga single mothers na magsimula ng sarili nilang maliliit na negosyo. Ito ang kanyang paraan
para magbayad puri ang kanyang paraan para bigyan ng kahulugan ang kanyang mga pagkakamali. Bago siya umalis, nagtama ang kanilang mga mata ni Liwayway mula sa malayo. Walang salitang binitawan. Isang tango lang mula kay Angelo at isang bahagyang ngiti mula kay Liwayway. Iyon lang ay sapat na. Isang pagkilala sa nakaraan, isang pagtanggap sa kasalukuyan, at isang pagpapala para sa hinaharap ng isa't isa. Sumakay si Angelo sa kanyang simpleng kotse at umalis. Hindi na lumingon pa. Ang kanyang landas ay iba na. Sa pag-alis niya, isang pamilyar na van ang huminto sa tapat ng restaurant. Inalalayan ng isang nurse ang isang matandang babae na bumaba. Si Doña Imelda. Mukha itong mas matanda, mas payat. Ngunit ang dating lamig sa mga mata nito ay napalitan ng isang payapang liwanag. Lumapit ito sa kanyang mga apo at niyakap sila. Pagkatapos, tumingin ito kay Liwayway. "Binabati kita, Liwayway," sabi nito. Ang boses ay sinsero. "Ipinagmamalaki kita." Iyon na ang pinakamalaking regalong natanggap ni Liwayway sa buong araw. Ang selebrasyon ay nagpatuloy. Ngunit si Liwayway ay humiwalay sandali. Naglakad siya papunta sa isang tahimik na sulok sa labas ng restaurant kung saan tanaw niya ang papalubog na araw. Hinaplos ng mainit na sinag ang kanyang muka. Hindi perpekto ang buhay. May mga peklat pa rin sa kanyang puso. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot. Ngunit ang pagpapatawad ang nagbigay sa kanya ng kalayaang humakbang pasulong ng walang bitbit na galit. Tumingin siya sa kanyang restaurant, isang lugar na puno ng buhay, pag-asa at tawanan. Tumingin siya sa kanyang mga anak na masayang nakikipaglaro sa kanilang lola. Tumingin siya sa papalayong anino ng lalaking minsan niyang minahal, na ngayon ay tinatahak ang sarili nitong daan tungo sa pagbabago. Ang lahat ay nasa tamang lugar. Hindi ito ang fairy tale na pinangarap niya noong dalaga pa siya. Ito ay mas higit pa. Ito ay isang kwentong totoo. Isang kwentong siya mismo ang may akda. Huminga siya ng malalim, nilanghap ang hangin ng panibagong simula. Sa kanyang harapan ay ang paglubog ng araw, ngunit alam niya, sa kanyang puso, na ito rin ang bukang liwayway ng isang mas maganda pang bukas. Siya si Liwayway. At ito ang kanyang liwayway. Ang kwento ni Liwayway ay malinaw na patunay na ang tiyaga, sariling lakas, at kapatawaran ay laging binabayaran ng tama. Pinabayaan siya ng kanyang biyenang si Doña Imelda, pinagtaksila ng asawa, at hinarap ang malamig na ulan kasama ang dalawang anak, ngunit hindi siya sumuko. Sa tulong ng matalik niyang kaibigang si Diwa at sa kanyang pagmamahal sa kanyang tanyag na adobo, napalitan niya ang maliit na karinderya ng isang matagumpay na restaurant, ang kanlungan ni Inay, simbolo ng katatagan, lakas, at pagmamahal. Ipinapakita rin ng kwento na ang mga masasamang tao, gaano man karami ang kapangyarihan o kayamanan, ay kakaharapin din ang bunga ng kanilang mga gawa. Hindi nagtagumpay ang mga panlilinlang ni Doña Imelda laban kay Liwayway. Sa kabilang banda, ang tiyaga, integridad, at kapatawaran ni Liwayway ang nagdala sa kanya hindi lamang ng tagumpay sa negosyo, kundi pati na rin ng pagkilala mula sa asawa at biyenan. Ang kanyang desisyon na gamitin ang pera para iligtas ang buhay ng biyenan sa oras ng panganib ay malinaw na patunay na ang kapatawaran ay mas malakas kaysa sa galit at sama ng loob. Mga kaibigan, pagkatapos marinig ang kwentong ito, naisip niyo na ba? Kung kayo ang nasa sitwasyon ni Liwayway, magkakaroon ba kayo ng lakas ng loob na bumangon sa pagtaksil at kawalan ng katarungan at gumamit ng kapatawaran para baguhin ang kinabukasan? At sa mga oras na pakiramdam nyo ay pinabayaan o nasaktan, naniniwala ba kayo na ang tiyaga at integridad ay magdadala ng hustisya at tunay na kaligayahan? Gusto ko ring marinig ang inyong damdamin. Naranasan nyo na ba ang itaguyod ang tama kahit mahirap? At paano nyo natagpuan ang kapayapaan pagkatapos? Ibahagi nyo sa comments.
Palagi kong binabasa at pinapahalagahan ang bawat kwento ninyo. Huwag kalimutang alagaan ang kalusugan, mahalin ang sarili, at maniwala sa sariling halaga. Lahat tayo ay karapat-dapat sa tunay na kaligayahan, katarungan, at pagkilala.